At inanunsyo na nga ng system ang nanalo sa unang duel, si Haiwano laban kay Sean. Tinawag ni Haiwano ang kanyang susunod na kalaban na si Gain. Ang susunod na laban kay Gain ay magiging isang panig lamang, sabi ni Haiwano na may kumpiyansa sa kanyang boses. Makikita sa mukha ni Gain ang takot habang pinagmamasdan si Haiwano. Alam niya ang kapangyarihan ni Haiwano matapos nitong madaling talunin si Sean, ang kanyang kasama. Bago pa man siya makapaghanda, sumugod na agad si Haiwano. Hindi nakaporma si Gain sa biglaang pag-atake ni Haiwano. Ang matinding pag-atake ni Haiwano ay tumama kay Gain, at agad siyang napaslang. Hindi nagtagal, si Junwoo na lang ang natitira sa kanyang mga kasama. Makikita sa kanyang mukha ang galit at takot kay Haiwano. Sa kanyang pag-aalala, sinabihan siya ni Haiwano, mukhang ang karakter mo na yung Near Restore sa pamamagitan ng power leveling ay muling made delete. Nagtataka ako kung may tutulong ba sa'yo ngayon ng mga miyembro ng guild mo para mag-level up, dagdag pa ni Haiwano habang naglalakad papalapit kay Junwoo. Bakit kaya naaalala ko si Jong Hanbek kapag tinitingnan ko ang bastardong ito? Siguro dahil sa yabang niya habang umaasa sa guild niya para sa backup. Pati na rin sa hitsura niya, mas gusto ko tuloy siyang i-bully. Sa kanyang pananalita, nagdulot si Haiwano ng higit pang takot kay Junwoo. Subukan mong magmakaawa para sa kapatawaran, sabi ni Haiwano na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sino ang nakakaalam, maaring hayaan kitang mabuhay? Tumindig ang balahibo ni Junwoo habang naririnig ang bawat salita ni Haiwano, alam niyang nasa dulo na siya ng kanyang lakas at tiyaga. Sa bawat hakbang ni Haiwano palapit sa kanya, ramdam ni Junwoo ang bigat ng kanyang paghinga at napasabi siya ng, "Ano ang gagawin ko?" Paulit-ulit na sambit ni Junwoo habang pilit na kinakalma ang sarili. Ramdam niya ang pag-agos ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Noon pa man, natalo na si Park Juno kay Haiwano noong nasa level 40 pa lang siya, kaya ngayong nasa level 20 siya. Parang imposibleng makahanap ng paraan upang manalo. Ang takot at pangamba ay bumalat kay Junwoo. Siya ay naging sobrang balisa at nanginginig, at ang kanyang puso ay bumilis ng tibok. Napansin ng arena system ang mga irregular na signal mula kay Park Juno at nagpa siya na bigyan siya ng abnormal na kondisyon. Biglang namula ang mata ni Junwoo at tila nawala siya sa kanyang sarili. Ang system ay nagsabi na i-assign kay player mas mababa Park Juno mas mahigit ang abnormal na kondisyon na Berserker. Berserker, delikado yan, babala ni Mason kay Haiwano habang napapatitig sa nagbabagong anyo ni Junwoo. Ramdam niya ang tensyon at init ng laban. Hindi na napigilan ni Junwoo ang kanyang sarili. Sumugod siya kay Haiwano na tila isang baliw. Wala nang pakialam sa paligid. Habang papasugod si Junwoo, hindi man lang kumurap si Haiwano. Sa halip, nagpakawala pa siya ng mapanuksong ngiti. Napansin ko ito noong una kitang nakalaban, sabi ni Haiwano, napakadali mong magalit. Ngumiti si Haiwano ng malupit, panahon na para umuwi ka na. At sabay inactivate niya ang Giant Strength. Nang malapit na si Junwoo, agad na pinakawalan ni Haiwano ang kanyang skill na Giant Strength, at buong lakas niyang sinalubong ang papasugod na si Junwoo. Ang kanilang banggaan ay nagpaalab sa buong arena. Tila yayanig ang paligid sa lakas ng impact. Si Junwoo ay agad na bumagsak sa lupa, ramdam ang bawat suntok at hampas na ibinigay ni Haiwano. Nang bumagsak si Junwoo, naramdaman niya ang bigat ng pagkatalo, ang kanyang katawan ay humihiyaw sa sakit, at ang kanyang paghinga ay nagiging mabigat. Tumayo si Haiwano sa kanyang tabi, kampanteng naghihintay sa deklarasyon ng system. At ang nanalo sa duelo ay si Haiwano, wika ng system. Magkakatanggap ka ng gantimpala ayon sa batas na ang nagwawagi ang kumukuha ng lahat, sambit ng system. Napangiti si Haiwano, nakuha ko ang 3 buong bagay, sabi niya habang tinitingnan ang mga kagamitan na nakuha niya. Parang pumunta lang siya dito para i-drop ito para sa akin, mas mabuti pa ito kaysa sa pangangaso ng mga halimaw. Sa di kalayuan, makikita si Mason na nagmamadaling lumapit kay Haiwano, sigaw niya. Nang tuluyan ng makalapit si Mason, nag-usap silang dalawa tungkol sa laban kanina. Nakita mo, sinabi ko sa iyo na magiging madali lang ito, sabi ni Haiwano na may kumpiyansang ngiti. Sobrang galing mo, sambit ni Mason, hindi ako makapaniwala na tinalo mo ang mga mas mataas ang level na kalaban gamit lang ang kakayahan mong kontrolin ang iyong mga skills. Nakuha mo na ang isang bagong tagahanga. Sa isip ni Haiwano, nagtatanong siya. Magugulat kaya siya kung sasabihin ko sa kanya na dating top-rank ang player ako? Ang pagtitig niya ay nagsisimula ng makapagpakaba sa akin. Naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita si Haiwano,
Kung ganoon, babalik na ba tayo sa pangangaso? Oo, agad na sumang-ayon si Mason, nagpatuloy sila sa kanilang pangangaso bilang magkasama, hindi nagtagal, natapos na sila sa kanilang misyon, ang kanilang pagkakaibigan at samahan ay mas tumibi pa sa bawat laban na kanilang pinagtulungan. Madali ang pangangaso ko ngayon dahil sa iyo, Haiwano pwedeng gawin natin ito ulit sa susunod, tanong ni Mason, may ngiti sa labi. Sige, magpangaso ulit tayo bilang party sa susunod, sagot ni Haiwano, sabay tawa. Habang nag-uusap, biglang nag-pop up sa screen ni Haiwano ang notification, player Justin Mason ay nagpadala sa iyo ng friend request. Kita-kits sa susunod, Mage, sabi ni Teng Yi habang kumakaway kay Mason na papalayo na. Napangiti si Haiwano at napasabi, narating ko ang antas 31 dahil sa pangangaso kasama si Mason. Tiningnan ni Haiwano ang kanyang status window at makikita na level 31 na siya at ibinahagi niya ang lahat ng kanyang stat points sa kanyang strength, healthy, agility, mana at inubos niya lahat ng unused stat points niya. At habang iniisip ni Haiwano ang kanilang pangangaso, napatingin siya kay Mason na papalayo na. Sa palagay ko, konti lang ang mga player sa arena na tulad ng bait ni Mason, bulong ni Haiwano sa sarili, hindi rin masama ang kanyang mga skills bilang mage, maganda sigurong panatilihin ang magandang relasyon sa kanya. Sa tingin ko, naka-level up na tayo ng sapat, ang ibig sabihin, sabay tawa ni Haiwano, ngunit naputol siya ni Teng Yi. Magpapahinga muna tayo, Master, gusto ko rin ng pagpapahinga, sabi ni Teng Yi, halatang pagod na. Hindi. Kailangan natin tapusin ang quest, sagot ni Haiwano na puno ng determinasyon. Biglang natahimik si Teng Yi sa narinig at walang nagawa kundi sumunod kay Haiwano. Tiningnan ni Haiwano ang misyon na kailangan niyang gawin. Ang kanyang misyon, maghatid ng kwintas, tagapagmana ng Meadow Wolf Tribe, natuklasan mo ang butong kwintas na pag-aari ni Kun, ang susunod na puno ng Wolf Clan na nawawala. Ibalik ang butong kwintas sa kasalukuyang puno na si Lakan. Grado, di dagdag kondisyon, ihatid ang butong kwintas kay Lakan 0/1 gantimpala, karanasang puntes babala, ang puno na si Lakan ay lalabas lamang kapag ikaw ay kinilala ni Boss Monster ng kampyon ng Meadow. Upang makaharap si Puno Lakan, kailangan kong hanapin si Boss Monster Dakan, nalilito sa lugar ng Meadow Wolf Tribe, wika ni Haiwano sa sarili. Karaniwan, ang Boss Monster ay lumilitaw ng pabigla-bigla sa kanilang nakatalagang lugar at ito'y tumatagal ng 12 oras bago sila muling lumitaw. Mahigit 12 oras na mula nang dumating ako dito, kaya siya'y dapat nandito na, bulong ni Haiwano, kitang-kita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bakit hindi lumilitaw si Dakan? Sigaw niya, puno ng inis. Pahinga muna tayo, Master, sobrang pagod na ako sa kakalakad, sambit ni Teng Yi, ang kanyang kaibigan at kasama sa pakikipagsapalaran. Sige, pagod na rin ako, sagot ni Haiwano, kasabay ng buntong hininga. Mukhang may pulong pahingahan doon, Tara, at magpahinga tayo, Master. Mungkahi ni Teng Yi, habang tinuturo ang isang lugar na tila ba isang kublihan. Hindi ko naalala na may ganitong lugar dito, sambit ni Haiwano habang papalapit sila. Biglang nagsalita ang system ng, gusto mo bang pumasok sa tirahan ni, ang kampyon ng Meadow? Napasambit si Haiwano ng, ito ang tirahan ni Dakan. At makikita sa kanyang mukha ang saya dahil natagpuan na nila si Dakan. Kasabay nito, naramdaman ni Teng Yi ang panghihina sa kanyang katawan. Kaya pala ito ang pasukan sa kublihan, alam kong magtatagumpay ka, Teng Yi. Napakaswerteng oso mo, sigaw ni Haiwano habang tumatalon sa saya. Tang ina, talagang namamatay na ako sa pagod dito, sagot ni Teng Yi, nakikitang hirap na. Sige, papayagan kitang magpahinga, huminto ka na sa pag-iyak, wika ni Haiwano kay Teng Yi, tinatapik ang balikat nito, kaya hindi siya lumilitaw sa lugar tulad ng karaniwang Boss Monster, siguro may lumitaw na kublihan imbes na lugar dahil sa misyon, ano't ano paman, ang mahalaga ay natagpuan na natin ito. Dagdag ni Haiwano, binuksan ni Haiwano ang pintuan at pagpasok niya, biglang hamarang sa kanyang harapan ang isang malaking nilalang. Siya'y napakalaki at nakakatakot, sambit ni Haiwano habang pinagmamasdan ang higanteng nakatayo sa harapan niya. Siya ba si Dakan, tanong niya sa sarili, habang ramdam ang tensyon sa hangin. Ano ang ginagawa ng isang tulad mo rito, malalim na tanong ni Dakan, ang kanyang tinig ay parang dagandong ng kulog.
Hinaplos ni Haiwano ang kwintas sa kanyang kamay. Naparito ako upang ihatid ito kay Chief LeCun, sagot niya ng may kaba. Napakunot noo si Dakan. Hindi ba ito ang kwintas ni Cancun? Napahamak na naman ba siya? Tumikim si Haiwano at bahagyang ngumiti. Oo, kaya ko dinala ito rito. Salamat sa pagdadala ng kwintas, ngunit maaari ka nang umalis ngayon, malamig na sagot ni Dakan habang iniaabot ang kanyang kamay para kunin ito. Ngunit bago pa niya makuha ang kwintas, iniwas ito ni Haiwano, nilalaro sa kanyang mga daliri. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ibigay ang kwintas at umalis. Galit na utos ni Dakan, ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw. Ibibigay ko ito kay Chief LeCun mismo, sagot ni Haiwano, na nagpakita ng tapang kahit nanginginig ang tuhod. Ngunit sa isip niya, alam niyang hindi magiging madali ito. Malinaw na ito ay isang quest na kailangan kong tapusin ng tama. Ang kwintas na ito ay tiyak na bihirang bagay. Napangisi si Dakan, bahagyang nagalak sa tapang ng kausap. Kung gayon, kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Ang pagsubok na ito ay hindi para kay LeCun, kundi para sa iyong sariling kabutihan. Biglang lumitaw ang notification sa harapan ni Haiwano. Bagong quest, pagtanggap ni Dakan, upang makaharap si LeCun, kailangan mong makuha ang pagtanggap ni Dakan labanan si Dakan at makuha ang kanyang pag-aproba grade, di dagdag kondisyon pagkilala ni Dakan 0/1 gantimpala, pabor ni Dakan, kwintas ni Dakan. Nararamdaman ni Haiwano ang misteryosong kapangyarihan na nagmumula sa kwintas na kanyang hawak. Alam niyang isa itong pambihirang quest, marahil isa sa pinakamahalagang hamon na kanyang haharapin. Habang sinusuri niya ang kwintas at iniisip ang mga posibilidad. Alam kong magkakaroon ng dagdag na quest, siguradong isang bihirang bagay ang kwintas na ito, sambit ni Haiwano at habang abala siya at biglang nagsalita si Dakan, ang boses nito'y singlamig ng bakal, magsisimula na ang pagsubok. Walang babala, bigla siyang umaban, hinawakan ang ulo ni Haiwano, at buong lakas na inihagis ito paitaas. Nagulat si Haiwano, ngunit sanay na siya sa biglaang panganib sa ere, mabilis niyang inayos ang kanyang posisyon, pinalakas ang kanyang landing upang maayos siyang bumaba sa lupa. Paglapag niya, napatingin siya sa kinaroroonan ni Dakan, ngunit laking gulat niya nang bigla itong maglaho. Ilang saglit pa, lumitaw ito sa kanyang harapan, may nakakalokong ngiti sa mukha. Hindi nag-aksaya ng oras si Dakan, isang makapangyarihang atake ang binitiwan nito, nagdulot ng isang malaking butas sa lupa na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Sa kabila ng bilis at lakas ng atake, nagawa ni Haiwano na makaiwas sa huling sandali. Hindi makapaniwala si Dakan, ang ekspresyon niya'y nagpapakita ng bahagyang inis at paghanga. Imposible, sigaw ni Dakan, paano mo nagawa iyon, sa antas mo iyan? Ngunit hindi na naghintay pa ng sagot si Dakan dahil biglang lumitaw si Haiwano sa kanyang harapan at naghanda ng pag-atake, pero mabilis na gumamit ng kanyang espada si Dakan at bilang platform, tumalon paitaas. At mula roon ay naghanda ng isang makapangyarihang pagbagsak. Sa pagkakataong ito, hindi na nagawang umiwas ni Haiwano. Tumama ang atake sa kanyang likod, at ramdam niya ang matinding sakit na halos magpatamba sa kanya. Habang tumatayo, napatingin siya kay Dakan. Tila wala man lang kapaguran ang halimaw na ito. Hindi ko siya matatalo sa antas ko ngayon, bulong ni Haiwano, hingal na hingal. Ngunit sa kabila ng lahat, ang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata ay nananatili. Hindi pa ito tapos. Hindi siya susuko. Napangiti si Dakan, halatang naaaliw sa laban. Hindi mo pa nakikita ang tunay kong lakas. Sa tingin mo ba handa ka na? Wala kang laban sa akin, bata. Hindi pa tapos ito, sigaw ni Haiwano. Kailangan ko si Teng Ai. Sa isang iglap, may liwanag na bumalot sa paligid ni Haiwano, at lumitaw si Teng Ai, ang kanyang espiritual na kaalyado. Ngunit imbes na maghanda agad, halatang iritado si Teng Ai. Ano na naman, Haiwano? Hindi ba pwedeng magpahinga kahit isang araw? Reklamo nito habang nakataas ang kilay. Parang adik ka na sa paghunting, seryoso. Wala tayong oras para sa reklamo. Sagot ni Haiwano, nagbabalik ang kanyang kumpiyansa sa presensya ng alaga. Maghanda ka na at gamitin ang mga buff mo. Kailangan ko ang lahat ng tulong na makukuha ko. Habang nag-aasaran ang dalawa, tahimik na nakamasid si Dakan, ang mga mata niya'y tila sinusuri ang bawat kilos nila. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito, mukhang ang alaga mo ay may sariling personalidad. Isang bihirang bagay.
Pero sino ka ba talaga, at bakit ka nandito sa Buzz Island? Biglang natahimik sina Haiwano at Teng Ai. Napatingin si Teng Ai kay Dakan at ngumiti ng may bahagyang nostalgia. Ikaw pala ang tagal na mula nang huli tayong magkita, ani Teng Ai, na para bang nakakita ng isang dating kakilala. Napakunot noo si Haiwano. Kilala mo siya? Tanong niya kay Teng Ai. Hindi lang basta kilala, sagot ni Teng Ai. Matagal na kaming magkaibigan, at magkalaban. Nagulat si Haiwano sa revelasyon. Ngunit hindi niya pinahalatang naguguluhan siya. Sa halip, humarap siya kay Dakan, ang kanyang determinasyon ay muling nagningning. Kung gusto kong makausap si Lekun, kailangan kong patunayan ang sarili ko, tama ba? Tanong niya. Eksakto, sagot ni Dakan. At sa ngayon, hindi pa sapat ang ipinapakita mo. Hinawakan ni Haiwano ang kanyang espada, ang kanyang mga matay puno ng alab. Teng Ai, wala nang reklamo. Kailangan nating talunin siya. Biglang pinadyak ni Dakan ang lupa, at malakas na yumanig ang paligid. Tama na ang kwentuhan, sabi niya. Ang tao ay nasa gitna ng kanyang pagsubok. Kung ikaw talaga ang master niya, aalisin ko ang pagkakataon ninyong magtulungan. Teng Ai, sasali ka ba sa laban o mananatili kang tagamasid? Napailing si Teng Ai at tumugon, sa tingin ko, hindi dapat ako makialam dito. Hayaan mo na lang akong magbigay ng suporta, Master. Suporta. Iyan lang ang alam mo gawin. Sagot ni Haiwano, bakas sa tono ang inis pero halata ring umaasa siya kay Teng Ai. Walang pasubali, agad ginamit ni Teng Ai ang kanyang mga kasanayan. Biglang may pumasok na notification sa harap ni Haiwano. Espiritu ng oso, tumaas ang iyong kalusugan at lakas. Pagpapala ng gubat, nadagdagan ang iyong armor. Ang iyong kalusugan ay patuloy na gagaling sa bawat segundo. Ramdam ni Haiwano ang pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan. Gayunpaman, seryoso ang ekspresyon ni Dakan habang tinitingnan siya. Hindi ako magpapadala sa iyo kahit pa-master ka ng isang kaibigan, aniya, ang tinutukoy ay si Teng Ai. Pakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Humarap si Haiwano kay Dakan, ang kanyang isip puno ng pangamba ngunit may halong determinasyon. Hindi ko alam kung kaya ko siyang talunin kahit pa may buffs na ako mula kay Teng Ai, bulong niya sa sarili. Pero kung Atris ako, talo na ako sa simula pa lang. Huminga ng malalim si Haiwano at tumakbo patungo kay Dakan, ang bawat hakbang puno ng bigat ngunit kasabay ng matibay na loob. Wala nang atrasan. Ibibigay ko ang lahat. Lumipas ang ilang oras ng matinding labanan. Sa gitna ng lugar na puno ng kalat at wasak na paligid, makikitang nakahiga lamang si Haiwano, hingal na hingal, halos hindi na makagalaw dahil sa sobrang pagod. Pinagpapawisan siya ng matindi, at tila ba bumibigat ang bawat kanyang paghinga. Lumapit si Dakan sa kanya, ang kanyang tindig ay matatag at walang bakas ng pagod. Sa malamig ngunit mapanghamong tinig, sinabi niya, "Yan na ba ang lahat ng lakas mo?" Tumangala si Haiwano, ang mga matay puno ng pagkatalo. Mahina niyang sinabi, "Sumusuko na ako." Napabuntong hininga siya at tinawag si Teng Ai na mamatay na ako. Si Teng Ai, na kanina pa nagmamasid sa laban, ay agad na lumapit. Ngunit imbes na mag-alala, binigkas niya ang may halong biro parang bata ka naman, Master. Pero, aaminin ko, ang tagal mo rin namang nagtagal laban kay Dakan. Napangisi si Haiwano, ngunit naramdaman ang bigat ng kanyang pagkabigo. Malalim niyang sinabi. Sino ba ang nagmamalasakit kung gaano katagal akong nagtagal sa laban sa kanya? Kung hindi ko mapasa ang pagsubok, walang kwenta lahat ng ito. Napatingin si Dakan, seryoso ang kanyang mga mata. Sa tono ng isang guro, sinabi niya. Hindi ko naman sinabi na kailangan mo akong talunin para mapasa ang pagsubok. Nagulat si Haiwano at napasigaw. Ano? Ang ibig mong sabihin. Biglang nag-vibrate ang sistema ni Haiwano, at isang maliwanag na notification ang lumitaw sa harapan niya. Quest cleared, Dakan's acknowledgement. Nakamura mo ang pabor ni Dakan. Napatulala si Haiwano habang ang kanyang kwentes ay unti-unting nagliwanag. Napabilang siya kay Dakan, nang umiti ng kaunti seryoso ngunit may halong paggalang, sinabi nito oo. Sapat na ang lakas mo para makaharap sa puno. Inabot ni Dakan ang isang bagay kay Haiwano, at sinabi. Ito ang iyong gantimpala sa pagpasa sa pagsubok. Natanggap mo ang Dakan's necklace. Halos mapasigaw si Haiwano sa sobrang saya,
at si Teng Ai ay parang batang tumalon-talon sa tabi niya. Ngunit bago pa sila makapagdiwang ng tuluyan, biglang nagbago ang tono ng sistema. Sila Kun ay magpapakita na sa ilang sandali. Biglang nagkaroon ng malakas na pagyanig sa lupa, at kasabay nito ang isang napakalakas na pagsabog sa likuran ni Haiwano. Napalingon siya ngunit napako ang kanyang mga paa sa lupa sa sobrang bilis ng pangyayari. Napatulala siya, habang si Dokon, na tila sanay na sa ganitong sitwasyon, ay hinawakan si Teng Ai na sumisigaw sa gulat. Habang unti-unting nawawala ang makapal na alikabok, isang figure ang dahan-daang lumitaw sila Kun, ang puno ng tribo ng Meadow Wolf, sa gitna ng liwanag na tila bumabalot sa kanyang malakas na presensya. Ang kanyang tindig ay mapanganib, at ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat na nagpatahimik sa buong paligid. Habang tinitingnan siya ni Haiwano, hindi niya napigilan ang sarili at napabulong.